Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na tanging Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Ako po ang inyong guro. Ang pangalan ko ay Abdurrahman Ong at ang aking ituturo po sa inyo sa araw na ito ay ang Quran. At dito sa inyong module, ang pag-aaralan ninyo ay ang pagbabasa ng mga maikling surah o chapter mula sa banal na Quran, at ito ay magsisimula sa aralin 1, Surat Al-Kafirun, ang mga di mananampalataya. Ang aralin 2, Surat Al-Kawthar, ang batis sa paraiso, at Surat Al-Asr, ang panahon. So pinagsama sila sa aralin 2. Ang aralin 3, Surat Al-Ma'un, ang munting kabutihan. Aralin 4, Surat Al-Quraish, ang tribo ng Quraish. Aralin 5, Surat Al-Fil, ang ilipante. Aralin 6, Surat Al-Humaza, ang mapanirang puri. So inshallah, sa bawat linggo ay makukuha natin ang bawat aralin na ito. Naway gabayan nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gawaing ito at ipagkaloob niya sa atin ang ikhlas sa lahat ng ating mga gawain. Alam naman natin mga kapatid na ang pinakaunang dapat pagtuunan natin ng pansin ay ang ating intensyon sa ating mga ginagawa ng mga kabutihan para kay Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ay maging ikhlas para sa Kanya. So kung wala itong ikhlas, alamin natin na ang ating mga gawain ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, sayang lang, wala tayong matatanggap na biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So unang-una, payo ito sa aking sarili, ganun din sa inyo, na baguhin natin ang ating intensyon. Kung ito man ay mali, ay ilagay natin ito sa tama, na ito ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, kukunin po natin ay ang aralin 1, ang Surat Al-Kafirun. Ang gagawin po natin ay babasahin ko po ito ng 3 beses sa bawat bersikulo na ito mula sa Surat Al-Kafirun. At ganun din sa inyo, mas mainam na sundan ninyo yung pagbasa ko after kong mabasa ito. So katulad ng nakikita ninyo sa mga pag-aaral, binabasa ng guro pagkatapos ng estudyante. So after kong basahin, ay basahin din ninyo. So at ganun din, kukunin natin yung transliteration niya at kung ano yung kahulugan niya at ilan pang mga dapat nating malaman sa Surah Al-Kafirun. So bagong lahat mga kapatid, nais kong linawin sa Surah Al-Kafirun para inshallah mas maintindihan natin mabuti ito. Maintindihan natin sa tamang pagkaintindi ang Surah Al-Kafirun na ito at mawala sa atin yung agam-agam ukol sa surah na ito. Kapag nalaman natin kung ano ba yung dahilan kung bakit ibinaba itong Surah Al-Kafirun. So ano ba yung dahilan kung bakit ibinaba ang Surah Al-Kafirun? So ito ay naiulat, yung kwento nito ay naiulat ni Ibn al-Abbas, na kung saan nung ang mga kuffar Quraysh, yung mga hindi mananampalatayang mga Quraysh, ay sila ay ginawa nila yung lahat para lamang mapatigil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang da'wa, sa kanyang pagpapalaganap ng Islam, at ganun din upang hindi masiraan ang kanilang mga Diyos-Diyosan na sinasamba, ay
ginawa nila yung lahat ng kaya nilang gawin para mahikayat ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumigil sa kanyang pagpapalaganap ng Islam at paninira sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So, isa sa kanilang mga ginawa ay sinabi nila kay propeta Muhammad na kung gusto mo ng pera ay ibibigay namin sa iyo ang kayamanan na kung saan ikaw ang magiging pinakamayaman sa Makkah, sa lugar ng Makkah. So, ibig sabihin, hinihikayat nila ang propeta para tumigil lang. Okay? Para tumigil lang ang propeta sa kanyang pagpapalaganap ng Islam at ganun din sa paninira sa kanilang mga Diyos-Diyosan na sinasamba. So, at nung nalaman nila na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya papayag sa bagay na ito, so ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya papayag sa bagay na ito, sabi nila, bibigyan ka namin ng isang solusyon, sabi nila, para ito ay kabutihan sa amin at ganun din kabutihan sa inyo, sa inyong mga Muslim. So ano ito? Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng mga kuffar Quraysh, sabi nila, maglagay tayo ng isang taon, sabi niya, na oras, na panahon na sasambahin namin ang Diyos ninyo ng isang taon, at kayo din, mga Muslim, sasambahin ninyo ang Diyos namin ng isang taon. Ibig sabihin, isang taon na sasambahin ang mga Diyos ng mga kuffar ng Quraysh, kasama dito ang mga Muslim, at isang taon din na sasambahin ng mga Muslim ang kanilang Diyos na si Allah, at ganoon din itong mga kuffar Quraysh, sasamba din sila kay Allah. So isang taon at isang taon. So sabi ng propeta Muhammad, hihintayin ko kung ano yung sasabihin ng Allah, kung ano yung pahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Surah Al-Kafirun nito para upang matigil ang kanilang paghihikayat kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, titigilan upang hindi na sila hahangad pa ng solusyon para matugunan ang kanilang kagustuhan. So ibinaba itong Surah Al-Kafirun na ito. So inshallah makikita natin kung ano yung meaning niya inshallah sa baba, kung ano ba yung meaning ng Surah Al-Kafirun. So sabi dito, Surah Al-Kafirun. So bibigkasin natin unang-una yung Al-Isti'adha, ganoon din yung Bismillah, kasi sabi natin itong isti'adha ay mustahabba ayon sa karamihan sa ating mga scholar, at ganoon din yung basmala na binabanggit natin sa lahat ng mga chapter mula sa banal na Quran, maliban na lang ang Surah At-Tawbah. So yung basmala ay binabanggit sa lahat ng mga chapter, maliban lang ang Surah At-Tawbah. So ang Surah At-Tawbah kasi, mga kapatid, kung ano yung dahilan kung bakit hindi binabanggit dito ang basmala, ang pinakatamang kasagutan dito ay dahil ganito binasa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganoon din ng kanyang mga kasamahan, na walang basmala ang Surah At-Tawbah. So bilang pagsunod sa gawain na ito ay binabasa natin ang Surah At-Tawbah na walang basmala. So umpisan natin inshallah ng isti'adha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yung unang babasahin natin, bago yun, Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. So, unang verse. قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون. Pangalawa, لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون. Pangatlo, ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. Pang-apat, ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم. Panglima, ولا أنتم عابدون ما أعبد. So naulit lang po ito mga kapatid dito sa itaas. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. Panghuli, pang-anim, lakum dinukum waliyadin lakum dinukum waliyadin lakum dinukum waliyadin. So alhamdulillah, nabasa po natin lahat. Ulitin natin ng minsanan lang mula una hanggang sa huli. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Dito po mga kapatid sa lakum dinukum waliya din, malimit pong pagkakamali dito sa waliyadin. So may mga kapatid tayo na binabanggit ito ng waliyadin, ibig sabihin nagiging sukun yung lam doon. So mali po yun, kailangan lalabas yung pagbigkas natin ng li, waliyadin. Waliyadin, ganun po. So dito
sa pagbanggit natin, mapapansin ninyo na tinatagalan natin dito sa ya, kasi nga ito yung tinatawag na mad al-munfasil. Pwede itong tagalan ng hanggang 4 hanggang 6 na beses. So pwede rin kahit na 2 segundo o kaya 2 haraka na tinatawag. Ibig sabihin normal lang na pagbasa mo, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, normal lang na pagbasa mo, okay lang yun. Pero mas mainam para inshallah masana yung dila natin sa pagbasa natin dito, basahin natin ito ng mas matagal tulad ng pagbasa ko kanina. Pero kung babasahin nyo ito ng hindi matagal dito sa Qul ya ayyuhal kafirun, ay okay lang naman siya. So jaiz siya. So hindi obligado na basahin mo ito ng matagal. So ganun din kapag kaalaman, dagdag na kaalaman, kapag binasa mo ito ng matagal, kailangan yung mga susunod sa kanya matagal din. Halimbawa dito, binanggit natin ito ng matagal, Qul ya ayyuhal kafirun. Banggitin din natin dito yung katagalan nito, yung kaparehas niya ng batas. So tatagalan din natin. La a'budu ma ta'budun. Ganyan. Ganon din yung sumunod dito sa wala antum a'abiduna ma, dito sa ma a'bud. Tatagalan natin doon. Dito rin. Wala ana a'abidum ma 'abadtum. Ganon din. Tatagalan din natin dito sa la. Ganon din yung sumunod. Wala antum a'abiduna ma, itong ma a'bud. Okay? So ganun po, kapag binasa natin ito ng mahaba, 4 na haraka, 4 na segundo, babasahin din natin yung mga sumunod. Ganun din siya. Pero kung binasa natin ito ng 2 lang na haraka, ibig sabihin yung normal lang na haraka, kailangan yung sumunod sa kanya ay ganun din yung pagbasa. So ano ba yung kahulugan ng Surah Al-Kafirun? So ang ibig sabihin ng Surah Al-Kafirun, ito yung chapter ng ang mga di mananampalataya. So una dito, sabihin mo o Muhammad sa mga di mananampalataya, ito yung una, Qul ya ayyuhal kafirun. Sabihin mo o Muhammad sa mga di mananampalataya o al-kafirun. Pangalawa, la a'budu ma ta'budun. Hindi ko sasambahin kung ano ang inyong sinasamba. Tingnan niyo mga kapatid. So ito yung verse na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala noong hinihikayat nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan ng 1 taon. Pagkatapos noon ay sasambahin din nila ang Allah ng 1 taon. So hindi pumayag ang Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na ito. So pinutol niya ang pakikipagkasundo sa mga Quraysh upang matugunan ang kanilang kagustuhan. So ito yung binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko sasambahin kung ano ang inyong sinasamba. Okay? Pangatlo, o di kaya ay sasambahin ninyo kung ano ang aking sinasamba. Hindi rin ninyo sasambahin kung ano yung aking sinasamba. Hindi ko sasambahin ang inyong sinasamba, at hindi rin ninyo sasambahin ang aking sinasamba. Yun po yung tugon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kagustuhan ng mga kuffar Quraysh, yung mga di mananampalatayang mga Quraysh. So pinutol niya yung alam naman natin na ito ay uri ng shirk, at ito ang malaking shirk, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So narapat lamang na putulin ang ugnayan ng pakikipagkasunduan sa bagay na ito, sapagkat ito ay uri ng pagtatambal, bagkus ito yung pinakamalaking pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi po pwedeng magsama ang tawhid, yung kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ganoon din yung shirk o yung pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinasabi natin kapag tayo ay magsyahada, Ashhadu an la ilaha illallah, ibig sabihin
tayo ay sumasaksi na walang makatotohanang Diyos maliban kay Allah. So dito, mayroon tayong tinatawag na pagtanggi sa lahat ng mga Diyos-Diyosan na sinasamba maliban sa Kanya. Tinatanggi natin lahat. At mayroon din tayong tinatawag na isbat. Ito yung tauhid, pagpapatibay ng pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan itong dalawang uri na ito ito yung rukun na tinatawag, ito yung haligi. Kinakailangan mapagtibay natin ang dalawang bagay na ito sa paniniwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. So number 4, at naulit pa ulit, at hindi ko dapat sambahin kung ano ang inyong sinasamba. So inulit ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay pagbibigay ng pagpapahalaga sa kautusan na ito kung inulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panglima, o di kaya ay sambahin ninyo kung ano ang aking sinasamba. So naulit-ulit yun. O di kaya ay sambahin ninyo kung ano ang aking sinasamba. Number 6, sa inyo na ang inyong reliyon at sa akin ang aking reliyon. Sa inyo ang inyong reliyon, kung ano ang inyong reliyon, yun ang gusto ninyo, yun ang tangkilikin ninyo. At akin ding tatangkilikin kung ano ang aking reliyon na pinaniniwalaan. So, ang chapter po na ito mga kapatid, baka ito ay ma-interpret ng iba sa kanilang pangunawa, na kung saan para tayong, siguro iisipin ng iba dito na para tayong mga Muslim ay nagiging makasarili. Kaya nga binabanggit ito, na kung saan sa inyo ang reliyon, sa amin ang aming reliyon, sa inyo ang inyong reliyon. So marahil sa kanilang pandinig ay ito ay masama. Pero alamin natin kung bakit ito, kaya nga mainam na nalaman natin kung bakit ito ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga sa kanilang paghihikayat, pilit na paghihikayat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumihis sa kanyang tamang pananampalataya, tamang paniniwala. Sa kanilang pagpilit sa kanya ay ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala upang putulin ang kanilang kagustuhan na ito para sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ganoon din sa kanyang mga kasamahan. So dito ay bilang pagprotekta sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating tamang paniniwala, na kung saan kung pinaniwalaan natin ang tauhid, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay dapat panindigan din natin yung pagtanggi natin sa lahat ng mga Diyos-Diyosan, at dito nagiging kumpleto, nagiging ganap ang ating shahada, ang ating pagsasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah mga kapatid, ang gagawin ninyo ay isaulo ninyo ang surah Al-Kafirun na ito at ipiim ninyo ako sa pagbasa ninyo sa surah Al-Kafirun, at inshallah sikapin po natin na i-check sa bawat isa sa atin kung paano ninyo basahin ang surah Al-Kafirun. Kung may mga mali, inshallah sisikapin natin na ito ay itama sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang mga kapatid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Naway gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala palagi sa kabutihan, at ipagkaloob nawa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paraiso. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.